konti lang ang pasahero. Ayan. Pila na kami pababa. Ayan guys. Thank you for watching. At nakabalik na ako ng Macau. So, kuskus na naman. Tapos na ang masayang araw. At masayang bonding with family and apo. Panibagong ano naman ito. Hindi na kailangan ng ano homesick sanay na tayo. So, pila na pababa. Ayan, medyo nipit pa ako dito. Ayan. Bye! Guys, at tayo ay nakarating na ng Macau. Ayan. So, eto si ate, nakasabay ko at katukayo ko pa. Same name. Pero mas maganda siya sa akin, guys. Oh my God. See you next year. Hello. Ayan na. Oh, maliit lang po ang airport ng Macau, pero convenient. Convenient, napaka easy lang po. So, kahit marami ang nagpa-flight, not unlike sa Pinas, grabe, haggard talaga. Yung pila mo sa immigration, super duper duper. Talagang lakad takbo na ako para makapasok sa eroplano. Dahil ako na lang po yung naiwan. At sa haba ng pila sa immigration, doon po ako naipit. So, ayan, at nakaabot pa rin. Sabi nga, huli man daw at magaling, mahahabol pa rin. So, ayan, ang luggage ko ay kulang sa timbang ngayon, not unlike pauwi over luggage. So, papasok tayo doon. Hindi na doon na ang ating bagahe. Ang kasabihan, pag uwi at chocolate, pagbalik ay saba at tuyo. Opo. Yan ang dala-dala ko, guys. May tuyo dahil hindi naman natuloy yung uwi ko sa Marinduque at may bagyo. Bumili na lang po ako sa palengke. Doon na lang ako sa bahay naghanda kasi birthday din naman ng eldest ko. May plano nga sana ako magpa-swimming kaso hindi naman tuloy at maulan, may bagyo. Yan na. Oh, medyo malayo yung ating ngayon lakad. Pero malayo man. Hindi katulad doon na parang madudulas ka sa sahig. Ayan guys, medyo marami-rami din pero hindi na puno ang eroplano. Pati mga bisita ng pamangkin ko na kasi dumaan sa bahay. Parang nagmerienda lang. Chocolate. Salamat po. Balik kayo next year. Sakto lang, te. Sabi ko doon sa manugang ko, oh, yung chocolate nyo, sa inyo lang yan hindi sa kamag-anak nyo. Kasi malaki kamag-anak nyo, te. Marami. Yung chocolate nyo, sa inyo lang yan. May bibigyan ka man, kapatid mo, nanay mo. Pero buong angkan mo,
Yung sa video naman, okay lang kasi lagi naman silang ano. So, yung katabi natin, te, diba? Ayan. Yung katabi namin, guys. Ano na attendant. Eh, siguro supervisor yan. Ah. Ano daw po? Auditor. Ah, talaga. Oh, malakas na nga. Mataas na nga ang pwesto niya. Oh, 4 days daw sila dito. Ayan. Oh, so, cut muna natin, guys. Dahil bawal sa loob ng immigration. Hanggang dito lang tayo sa hallway. Ito lang ang karapatan natin. Dahil umuulan sa pwesto namin, kaya balot na balot. Saan naulan? Bulacan po. Pagbiyahe namin. Titindingan na pwesto na ako. Opo. Saan po kayo galing yan, Nay? Santa Rosa. Laguna. Ano kaya pabalik-balik na yan? Opo. Ilan taon na yun? Siyam. 2 amo. 3 na balik. Sa inyo? Lipat po. Sa inyo? Yung dito po. Pero balik-balik sa Pinas, bakasyon. Para makita ang mga apo. Opo. Yung anak ko nag-aantay dito. Ah. 13 taon siya dito, 14. Ah. Tatrabaho po. Secretary siya attorney. Ah, magaling. Tas kayo na, baka bakasyon lang. Okay, samantalahin na bang ano? Hanggat nakakabiyahe. Singer naman niya sa akin. Opo. Ah, kung ang nanay ko lang ay malakas ang loob. Naku, bakit hindi? Ayaw eh, takot. Ay, ako yun. Ay. Hindi na siya chocolate, Nay. Actually, Nay, kaya ako napauwi dahil po sa birthday niya, 80 years old. Ay dahil may bagyo ang Marinduque. Taga Marinduque po ako. May bagyo na cancel yung biyahe namin. Kasi kasabay siya ng birthday ng anak ko. Pagka nakakancel na gano'n ng biyahe, nagbabayad ulit, hindi? Hindi na po, kasi hindi naman kami nakabook papuntang Marinduque. Mali ang ano namin is magbabas kami through Roro, tawid ng Marinduque. Opo. So nung nasa Cubao na kami, tsaka nag-declare, bumalik kami ng Bulacan. Sabi ko, although birthday mo naman, so handa tayo sa bahay. Kaya ano po, ilan taon na po kayo, Nay? 71. Ah, bata pa. Oo, ang nanay ko talaga actually na ano yun, nakomatos na. Opo, pangalawang buhay niya na yun. Kaya nitong ano is pinilit ko pinilit kong makauwi pero na pinag-adya na rin ng Panginoon na hindi ako makauwi kasi makakancel pa rin po ang pagbalik ko. Baka hindi ako makabalik ng ganitong Buhay pa rin. Opo. Tumawag nga kahapon. Sabi niya, babiyahe ako. Yung kapatid ko po. Pupunta ako dyan. Baka maabot. Hindi na, Nay. Sa Pasko ka na dumating. Kasi although may bagyo ulit. Sabi ko, wag na. Wag mo nang pilitin ng sarili mo na sumunod. May andyan lang naman kako yung pa-birthday mo. Andyan yung ano mo. So may time pa naman dyan. Wag mong pilitin. Ano? Sila, babayaran ko lang na yan. Alin po? Ito. Ay, depende na kung bibigyan mo ng tip. Mga kapwa Pinoy natin yan eh. Hindi, nepal sila. Ay, wala naman ako pera nepal. Hindi, pwede naman bigyan nyo kahit konti. Wala naman problema. Ay, Parang- papapagdaran niya. Ah,
Parang wala siyang Macau money, kahit 100, pero 50. Oh. Ayun yata. Ito sa anak ko. Opo. Kasi, wala naman problema kung aabutan nyo. Mas maganda. Kung dito sila sa Macau nagtatrabaho, imposibleng wala silang pera. Kasi ako nga, umuwi ng Pinas, may baon akong... Hindi, ako. Ikaw. Siyempre ako, ano lang. Opo. Pwede naman yan kung bibigyan nyo o hindi. Kasi dito po sa Macau, wala naman, bigyan nyo o hindi, okay lang. Kasi sa atin, nagpili ako kasi alaga nga ako nila. Ang layo din. Oo. Opo, ang layo. Sa Pilipinas kasi, mahirap din eh. Gaya nun, nagbabalang ako ng cart dun sa park. Kasi sinundo ako ng kotse nung manugang ko ang nag-drive. Aba, kasunod ko na yung nagkuhuli ng cart at sabi papasko po. Sabi ko, kuya, wala akong ibang pera dito, 50 pesos, remembrance ko lang to. Sabi ko, pasensya ka na, inabot ko, masama pa loob. Sabi ko, as in, wala po akong Philippine money, remembrance ko lang ito. Masama pa yung loob niya. Sabi niya, ito lang ma'am. Sabi ko, pasensya na. Mabuti na po yan sa wala. So, ayan guys, tayo ay lalabas na. Maraming salamat. Thank you for watching.